Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, Pinagmumura po ako. Sabi ko na lang, thank you. Nagbahagi si Senator Erwin Tulfo ng kanyang naging karanasan habang palabas ng Senado ilang sandali bago ang napaulat na kaguluhan at putukan noong nakaraang linggo. Ayon kay Tulfo, pinagmumura umano siya at binuhusan pa ng tubig ang kanyang sakyanan ng ilang nagproprotesta habang paalis siya sa Senate premises. So ito ang kanyang post. Pinagmumura po ako. Sabi ko na lang, thank you. Ayon pa sa senador, maring lalo pang lumala ang banggaan ng magkabilang kampo sa labas ng Senado kung hindi naagapan ang sitwasyon. Nauna nang ibinahagi ng ilang senador ang kanilang emosyonal at nakakatraumang karanasan nung gabing iyon, kabilang si Senator Pia Cayetano nagsabing takot na takot siya sa nangyari sa loob ng Senado. Patuloy namang pinag-uusapan online ang magkakaibang salaysay ng mga opisyal at mga pangyaring naganap bago at matapos ang insidente sa Senado noong Mayo 13. Ito. So pangalawang senador na ito na nag-report na pinagmumura sila ng galit na protesters sa labas ng Senado. Unang nagsabi niyan ay si dating Senate President Vicente Soto na kinuyog. Nilapitan siya ng mga protesters at kinalampag ang kanyang sakyanan, pinagmumura, pinagbabato ata ng botelya. Ayun, silang dalawa, I don't know. Yung ibang senador, wala mang, hindi naman sila nagsabi na may nangyayari. Ibig sabihin, ito, opinion ko lang sa grupo ni Soto, itong minority ngayon, ang pinaka siksikan ng galit ng mga protesters ay itong dalawa. Kasi, I'm sure, lumabas din yung ibang mga senador sa gitna yun. Eh bakit hindi sila minura, hindi sila hinarang ng mga protesters? Bakit itong dalawa lang? Ibig sabihin, sukdulan, abot langit ang galit ng mga protesters sa dalawang ito. And speaking of Erwin Tulfo, yung pahayag niya kahapon na nabasa ko, anytime, sa pagkakaintindi ko anytime magkaroon ng, umaasa siya na magkaroon ng kudita na naman kasi nga, isa lang daw ang lamang ng majority. 12 lang ang majority, 11 sila. So sabi niya, excuse me, isa lang ang tumawid ng bakod, tapos na. Kanila na ulit ang majority. Which I totally disagree. Kasi ang majority sa Senado, it should be 13. So dalawa ang kailangang tumawid. Ang bilang niya kasi, dahil nagtatago si Bato, not counted na. Hindi. Nandyan pa rin. Baka mabigla kayo sa darating na panahon, bigla na naman siyang magpakita. Ganyan po si Bato, may anong tawag dyan, sabi, laning-laning sa may laning-laning sa Bisaya o anting-anting pala. May anting-anting yan. And to me, it's a miracle. Paano niya nalusutan yung 10 NBI agents na aaresto sa kanya. Kaya malakas ang kanyang
anting-anting o laning-laning. And ano ba yung laning-laning niya? To me, yung anting-anting na yan, nung una is yung nilalagay sa katawan. Yung kung ano, botelya, may mga belt. But I found out, ang pinaka mabisang anting-anting ay ang Panginoon. You do not need items like that. Nung isinorender ko ang buhay ko sa pamamahala ng Panginoon, God's presence nasa buhay ko through the Holy Spirit. Yun ang pinaka mabisang anting-anting. Psalm 91. Yan. Kahit 10,000 ang matumba sa kiliran mo, walang mangyayari sa iyo kung if you make your Lord your tower, your strong fortress. Yan ang sinasabi. Basta magtiwala ka lang sa Panginoon. And I believe itong si Senator Bato is may malaking tiwala, pananalig sa Diyos. Kaya kung bakit niya naisahan o natakbuhan na out-wrestle yung 10 NBA agents, it is because sa tulong ng Panginoon. Kahit itong Brave 13 ngayon, kung bakit intact pa rin sila na walang kumakalas, kagagawan niya ng Panginoon. Kaya, sige lang. Try your best. Minority 11. Ang sabi ng Bible is, God is with us. Who can be against us? Pag kinontra mo ang kagustuhan ng Panginoon, sige, subukan mo. So, ako nagpapasalamat ako at nandyan yung Brave 13. Dahil kung wala sila, delikado na tayo. Babalik na naman yung like father, like son, di ba? Ang Marcos Sr. He ruled the country for 20 long years. Ito na naman. According to Senator Amy, plano ng Marcos Jr. administration na baguhin ang konstitusyon para ma-extend ang term niya up to 2031. Ma-extend ang term ng mga congressmen at iba pang senador, re-electionist, up to 2031. Yan ang plano nila. O ngayon, hindi na nila magagawa yan dahil nandyan ang Brave 13 na sasalungat sa planong iyan. Kaya it's God's miracle. Salamat po, Panginoon, sa protection nyo. Sana hindi maghiwalay ang 13 para maprotektahan ang demokrasya sa bansang ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong po sa tribo na namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. But I will not show you the usual housing projects video. Ipakita ko ang isang napakagandang tanawin dito sa aking bahay. I hope you enjoy this beautiful sight. Magandang araw mga kaibigan. Nandito ako ngayon sa rooftop sa aming bahay. Yan. Gusto ko lang ipakita sa inyo itong napakagandang tanawin. Ito po ang aming cherry blossom. Itinanim namin 20 years ago. At naka full bloom. Wow. Yan, meron pang isa doon. No? Close up natin ha. Oh. Salamat po, Panginoon, sa kagandahang ito na ibinigay mo sa amin para tayong nasa Japan ngayon. Sakura nila doon. Ito, tawag ko dito, Bukidnon Cherry Blossom dahil galing ito sa Bukidnon. Yun po ang kanyang puno, ano. So that was 20 years ago. Okay. Yung punuan sa malayo, ito. Ayan. Anak na lang. Ito yung naunang naitanim.
Nung namunga na siya, nahulog ang mga seeds. Ito, anak na ito. Yun. So, ito, mga more than 200 trees of this kind ay naitanim namin sa Philippine Military Academy nung na-assign ako doon. Kaya, huwag kayong magtaka, pagpunta nyo sa Philippine Military Academy at makakita ng ganito na cherry blossom, yun po ang galing sa Bukidnon. So, salamat po Panginoon sa biyayang ito. God is beautiful God, kaya ang mga creation niya is napakaganda. Oh, yan po ang palibot ng aming bahay. Yan po ang sunrise.